Please subscribe and click the bell. Hey guys, meron ako ditong iPhone 12 Pro Max at sabi na may-ari medyo may hina na ang battery kaya papalitan na natin ang battery. Ngayon guys, tanggalin muna natin ang dalawang screw sa ilalim ng phone niya. Ang ginamit kong screw dito ay star screw. May dalawang screw ito sa ilalim. Ayan nga, tinatanggalan natin yung dalawang screw sa ilalim. At ngayon guys, kapag natanggalan natin ang dalawang screw sa ilalim, kailangan meron kayong tinatawag na screen separator o kaya naman pwede rin naman kayo gumamit ng heatpad gaya ng ginagamit kong heatpad. Itong kulay puti nito, heatpad ito guys. At ngayon nga guys, pinaiinit ko na yung kanyang LCD screen. Kaya nakataob yan dahil yung LCD screen ang ating pinapainit. At pinakikiramdaman ko lang guys kung mainit na yung ibabaw niya. Dahil kapag mainit na itong likod, ibig sabihin yung ibabaw niya mainit na. Okay nga guys, pinatay ko na yung power niya dahil nararamdaman ko medyo mainit na itong likod. So kapag mainit na itong likod, pwede ka na siyang biakin. So ngayon guys, ang ginagamit kong pang tanggal ng screen ay yung flat na metal, yung tinatawag na pry metal. Yun ang ginagamit ko guys na pangtanggal dyan sa screen para madali kong siyang makuha, mapabuka. So at yun guys, gagamitin nyo rin siya ng suction cup. At yung guys, yung suction cup na yan, yung hawakan nyo, silbing hawakan nyo, na kung sakali mang naramdaman nyo medyo kumakawang na, doon nyo siya hahawakan. Kaya nilalagyan natin ng suction na yan, okay? Yung ngayon guys, ngayon, ginamit ko na yung flat pry ko. Ako na, susugandahan naman natin ngayon ng plastic pry, okay? Yung plastic pry na yan, yan ang bibiak na yan palibot. Dahil kung ang gagamitin kong metal dyan at may tinamaan guys na kuha na ribbon flex cable ay maaaring maputol ito. Kaya ginagamitan ko lang siya ng plastic pry. So yan ang gagamitin ko hanggang sa mabiak ko na palibot niyan. At ngayon babatakin na natin yung suction dahil nararamdaman ko medyo bumumuka na. Ito nga guys, nabuksan na natin. At kapag nabuksan na natin yan guys, tatanggalin naman natin ang cover ng battery. Nasa ganun guys ay mapatay muna natin ang power at nang safe tayong gumalaw diyan sa loob ng cellphone na yan. Dahil kung nakasaksak pa yung battery at may nasundot kayo diyang mga bagay diyan sa battery, mga parts, at nag-shortage, so magkakaroon kayo ng bulyaso. So masasayang ang inyong trabaho. So dadami ang inyong gagawin. Okay? Kaya kailangan maingat sa paggagawa. Kailangan tanggalin muna natin ang cover ng battery at tanggalin natin yung connection niya. Kapag tanggal na yung connection, ito guys, tinatanggalan natin ang connection ng battery. Ayan o, okay. Yung natanggalan natin ang connection ng battery, so tanggalin naman natin ang connection ng LCD screen. Okay? Itong kabila naman ang ating tatanggalin yung cover dahil meron pa din siyang connection sa LCD screen na andyan pa rin yung kanyang ribbon flex cable. Kaya pag natanggal natin cover na yun guys, ay tatanggalin na rin natin yung ribbon flex cable ng LCD. Ang ginamit ko nga palang screw dyan guys ay Y screw. Dyan sa dalawang cover na yan. Y screw ang ginagamit ko. So makukuha nyo yung special tools na yan kapag bumili na kayo ng battery. Minsan kasi may kasama na siyang screwdriver. Kaya kompleto na yun. Meron ng star screw, may Y screw, meron din siyang Phillips screw. So ngayon guys, tatanggalin na rin natin yung cable flex. Ayun, natanggalan natin yung ribbon flex cable. So ngayon guys, ang tatanggalin man natin yung parts sa baba ng phone para magkaroon tayo ng espasyo sa pagtatanggal natin ng double-sided tape na nasa ilalim nitong battery. Okay guys? So unti-unti na natin tinatanggal yung mga screw dito. Ang ginamit ko nga palang screw dito guys ay Phillips screw. So lahat ng screw ginagamit ko yan guys ay libre yan. Ayan ay galing doon sa box nitong bago kong battery na binili. So kapag bumili kayo ng battery, minsan may libreng screw na. Kaya wala na kayong problema. Ngayon, kung wala naman libre, dapat meron naman kayong sarili yung screw. Dahil kung wala kayong tools, ay hindi nyo mabubuksan lahat to. Ngayon guys, so tinatanggalan natin ang pangalawang parts. Ito yung sa vibrate. Tinatanggalan natin siya. At ito nga guys, kung makikita nyo, hindi ko pa siya masyado tinanggal dahil may naka-connection pa siya. O yun, tinanggal ko na ang connection. At susunod naman yung nasa taas, tinanggalan na rin natin. Dahil tanggal na rin naman ang screw noon.
At ito na mga pangatlo na parts ang ating tatanggalin. Ayan guys, so malinis na. Ngayon, umpisa na naman natin natanggalin ang double-sided tape na naandito sa ilalim ng battery ito. Kinakailangan guys, kung hindi nyo mamasaid ay mabawasan natin yung double-sided tape sa ilalim ng battery dahil yan ang napakatindi ng kapit. Dahil kapag hindi nyo tinanggal yan at piniwersa nyo lamang tanggalin yung battery, maaaring pumutok yung battery o maaaring mangamoy dahil maaaring nyo mabutas yung battery. Pangatlo, maaaring makasira kayo ng parts ng cellphone dahil sa pagtatanggal nyo ng battery. Kaya kinakailangan guys, gamitin natin ang tamang procedure. Tanggalin natin ang double-sided tape sa ilalim ng battery nito. Nasa ganun guys, madali nyo lang siyang matutuklap ng walang kahirap-hirap. Okay? Yan nga guys, sinaside ko yung kuha yung double-sided tape na nasa ilalim ng battery. Nasa ganun, kapag tinuklap natin ang battery, madali lang natin siyang matutuklap na hindi natin kailangan persahin. So, sinaside ko lang yung mga double-sided tape na nasa ilalim pa. Ito guys, tinuklap na natin. Kung mapansin nyo, may tira pang konti, pero madali na siyang matanggal. Ngayon guys, ang gagawin na naman natin guys, ay ibabalik naman uli natin yung parts na tinanggal natin dito sa laylayan. Ayun, isa-isa natin ibabalik. Kinakailangan guys lang ay tukoy ninyo kung saan nyo kinuha yung parts na yun para mabilis nyo siyang maibalik. At sisiguraduhin nyo guys na ang paghihigpit nyo ng mga screw dito ay banayad lang. Huwag masyadong mahigpit. Tansyahin nyo lang higpit. Dahil kapag sumubra ang higpit nyo at nalustrade yan, maaaring masira yung screw o kaya naman yung pinaglalagyan ng screw. Okay? Kaya dandahanan nyo lang ang pagkakabit nito. Okay? At siguraduhin nyo na naka-align nito na sa ganun, madali nyo maipasok yung napakaliit na screw. Kasi guys, napakaliit ng mga screw nito. Kaya kinakailangan guys naka-align yung inyong mga parts. Na sa ganun guys, madali nyo siyang maikabit. Okay? So inilagay natin ang una. So ngayon ang ilalagay naman natin ay yung pangalawa. Dahil guys, tatandaan nyo rin kung ano yung mga inuna nyo na tinanggal at kung ano naman yung inyong huling tinanggal. At dahil sa itong kulay na itim na ito ang huli kong tinanggal, kaya ito yung uunahin ko. Yun ang mangyayari guys. So ito guys, kinabit ko na, nilagyan ko na ng screw. Ito kasi guys, itong kulay itim nito, meron pa ito sa lalim na pinagkakabitan ng screw. Kaya yan ang nahuling matanggal. Kasi may nakakabit pa diyan na siya namang i-screwhan nung nasa ibabaw na yung parts. Ngayon, kinabit ko na yun sa vibrate. Inisko ko na rin. Okay? At pagkatapos niyan guys, ang huli ko namang ikakabit ay yung pinakamalaking parts na naandito sa ilalim nitong kulay itim na ito. So ngayon guys, kinakailangan i-align nyo din yan ng maayos at kinakailangan yung tape niya na dating nakakapit sa metal ay ikakapit nyo ulit. Okay? Dahil yan nagiging silbing tibay niya kung sakali mang kumalog yan, nag-vibrate, ay nakakapit pa rin yung tape nyo dito sa may metal. O ngayon guys, ini-screw ko na siya. Gaya na sinabi ko, ang ginagamit kong screw dito ay Phillips screw. Lahat ng parts na yan ay Phillips screw ang aking ginamit yan. Okay? So ngayon tinatapos ko na yung mga natitira pang screw at kinakabit ko na dito sa parts na ito. Pagkatapos na yun guys, pag naikabit nyo na yan, ngayon ay ikakabit nyo na yung bagong battery. Okay, ngayon may bagong battery na ako dito. Diyan ko kinuha yung mga screw na ginagamit ko. Tetestingin lang natin itong battery ito kung ito talaga ay bago. Dahil meron akong pantesting dito. Kapag kayan guys ay nag-entry yung kanyang serial number dyan, ibig sabihin, kapag may serial number yan na pumasok dyan sa ampere testing, gamit na yung battery yan. Ngayon, kapag wala kayo nakita na pumasok na serial number yan o model number diyan, ibig sabihin, hindi pa gamit yung battery yan. Wala pang data na pumapasok sa battery. Kung mapapansin nyo guys, blanco. Kaya okay itong battery ito. Ngayon guys, ikakabitan na natin ng double-sided tape. Inalign ko lang muna kung yun talaga ang dapat na ikabit sa ilalim. Ngayon, tinanggal ko muna yung plastic bago ko siya itapal dito sa battery. So, kakapit natin sa battery. At ganoon din guys, kung mapapansin nyo, yung sa gilid niya, ikakapit ko rin yan. Yun, okay? Dahil kaya ko kinapit yan. Yung guys, yung tinanggal natin kanina, doon natin na sinusundot yung
yung double-sided tape. At ngayon naman, kinapit ko na rin uli yung sa bago. Ngayon, tinanggal ko na uli yung ibabaw ng kuwan, at i-align na, naman natin dito ang battery. Na sa ganun guys, kapag sinaksak nyo yung battery, ay eksaktong-eksakto dun sa socket. Siguraduhin nyo guys na align ang inyong pagkakabit, okay? O ngayon guys, sinaksak ko muna ang battery para matesting natin kung gumagana. At pati yung kanyang touchscreen, okay, gumagana. So, sinat off ko muna. Ngayon guys, ibabalik naman natin yung kanyang cover. Atin muna tanggalin yung double-sided tape na nasa mga gilid nitong phone. Dahil guys, naalala ko nga pala na kailangan palitan ko rin ito ng double-sided tape dahil luma na rin itong double-sided tape. Kapag binalik ko yung LCD screen, hindi na ito masyadong kakapit. Kaya ngayon guys, bago nyo lagyan ito ng double-sided tape, siguraduhin nyo ito na matanggal yung luma. Kaya kung mapapansin nyo guys, tinatanggal ko yung lumang double-sided tape. Nang sa ganun guys, hindi siya patungan ng bagong double-sided tape. Dahil kapag ito guys ay pinatungan ng double-sided tape, ay magkakaroon ito ng awang yung ating LCD screen. Kaya pilitin nyo, kung hindi man nyo masaid, pilitin nyo mabawasan. Kaya guys, gamitin nyo yung flat screw na patanggal dito. Meron naman siguro kayong flat screw, yun ang inyong ikudkod dito. Yan. Pero doon sa mga maliliit na parte, gumamit kayo ng matitilos na bagay na pang-clip nyo. Yung mga ginagamit ng pang-clip, pwedeng yun ang inyong kuwando sa gilid. Pero kung kayang hagipin itong flat screw, ay di gamitin nyo. Kaya basta matanggal nyo lang itong lumang double-sided tape. So ito nga guys, unti-unti ko na nasasaid yung double-sided tape dito sa mga gilid ng phone. Siguraduhin nyo lang guys na kung maaari, masaid nyo dahil mahirap na guys pagka napatungan ito ng bagong double-sided tape. Kakawang yung LCD nyo. Ito nga guys, sinasaid-said na natin kahit medyo makikitid na yung kan. Ito guys yung sinasabi ko yung clip. Yan pang ipit. Yan ang ginagamit ko sa mga maliliit na gilid. Yung makikitid na gilid, yan ang ginagamit ko guys para masaid ko talaga. Ngayon guys, kung mapapansin nyo, medyo said-said na siya. At tinatanggal ko yung mga tira-tira. At ginagamit ko nga itong yung pang clip na yon. Ngayon guys, pagkatapos niyan, lalagay na natin yung bagong double-sided tape. At siguraduhin nyo guys, yung butas niya ay doon tatapat sa dalawang camera dito sa kanan. Yan. Dahil yung iba guys, nagkakamali dyan. Yung dalawang butas dito na butas sa kaliwa. Kaya hindi niya may align yung double-sided tape. Pagkatapos nyong may align niyan guys, inyong pisil-pisilin, inyong i-press ng inyong daliri. Nasa ganun ay may kapit nyo ng gusto yung double-sided tape. Kung maaari guys, gamitin nyo rin ito ng plastic flat pry. Nasa ganun, idiin nyo dyan. Nasa ganun guys ay medyo maikapit nyo pa ng gusto yung double-sided tape. Kaya kung mapapansin nyo guys, gagamit ako dyan ng flat na plastic. Nasa ganun guys, maidin ko. Yan, ginamit ko na. Yan. Para maidiin ko lang yung double-sided tape niya sa mga gilid-gilid. Kapag guys, ayan na idikit ko na ng gusto yan, siyempre, susubukan nyo na siyang tuklapin. Okay? O yan, dinidik. So, subukan na natin tuklapin ito guys. Ngayon, kapag may nakawang pa, na double-sided tape, idiin nyo pa. Medyo diinan nyo pa at hanggang sa mawala na. Okay? Yan, tinanggal ko ng plastic. Ngayon, lalagay na natin guys itong LCD screen. Kakabit na uli natin dyan guys. At susubukan na lang uli natin. Kakabit na rin natin yung battery. At ipapower on uli natin yan guys. Pangatlong pagkakataon ay susubukan natin uli na kung nagpapower siya at gumagana yung kanyang touchscreen. Okay, gumagana naman ang touchscreen niya. Gumagana din yung power. Okay, ngayon guys, papatayin na uli natin siya. Tapos ilalagay na natin ng cover ng ating ribbon flex cable. So inuna ko muna itong kanan guys, na kung sakaling magkaroon ng bulyaso ay maagapan pa natin. Pero guys, pagka naglalagay ko dito sa kanan at hindi pa kayo naglalagay sa battery, siguraduhin niya na hindi pa muna nakakabit yung battery kapag lilikot, paglalagyan nyo ng cover itong kanan. Para kung sakaling madudut nyo dito, kung ano man madudut nyo dito, hindi mag-shortage dahil hindi pa nakakonnection ng battery. Pero ito guys, ang ginamit ko ito, nakasaksak na yung battery. Dahil bihasa na naman ako guys. Ito guys, nilalagay ko na yung cable.
At ito, nilalapat ko na. At yan, nilapat ko na guys. Ngayon, ang gagawin naman natin guys, ididiin natin ang LCD. Ang LCD screen sa mga gilid-gilid niya para masigurado natin nalalapat siya lahat. Kung mapapansin nyo guys, lapat na lapat yung ating LCD dahil tinanggal natin yung lumang double-sided tape. At pagkatapos nyo guys, ibabalik naman natin yung dalawang screw na tinanggal natin dyan sa ilalim. Bago natin makakalimutan. So, tinesting ko muna. Nagpa-power siya at okay naman yung touchscreen niya. At okay naman din ang lapat ng screen. Kaya ngayon, ibabalik na natin yung dalawang screw. Kaya na sinabi ko, ang ginamit ko sa dalawang screw yan ay star screw. Okay, kakabitan natin yung dalawang screw. Higpitan na natin. Yan. So, pagkatapos natin higpitan yan, tetestingin na natin ang touchscreen. Tetestingin na, papatayin natin uli ang cellphone para matesting natin kung nagana naman ito at nagcha-charge, okay? Para matesting natin kung nagcha-charge. Okay, nagcha-charge siya guys. Nagpa-power on. Ngayon, kapag ganyan na nakita nyo guys at okay na ang touchscreen, ibig sabihin guys, okay yung ating paggagawa. So sana may natutunan kayong guys. Thank you.